Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, happy Lord's Day po sa bawat isa. Kung meron po kayong katabi diyan sa inyong katabi, sabihin niyo po Happy Lord's Day. Ano po kung may kasama kayo diyan sa bahay, ang oras na to ay binukod ng ating Panginoon at para sumamba sa kanya So, tinatawag natin tong Lord's Day. Nung sa Old Testament, yung Lord's Day, the whole day talaga 'yan. Bawal kang bawal kang magtrabaho, bawal kang gumawa ng kung ano-ano, talagang naka-dedicate sila sa Lord's Day. At ngayon tayo sa ating generation, meron tayong isang oras o dalawang oras na nagsasama-sama tayo to remember yung Lord's Day ng binigay sa atin ng ating Panginoon. At ang ating goal ay magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Amen po ba? Ito yung goal natin sa mundong ito. Since na tayo ay na unawaan natin yung biyaya kanina sa devotion natin kanina, na unawaan natin yung sa First Timothy pinipresent ni Paul na ang kanyang paglilingkod ay dahil lang sa habag ng ating Panginoong Hesus, dahil sa mercy ng ating Panginoong Hesus, kaya niya nagagawa ang lahat ng bagay, hindi dahil magaling siya, knowing sa konteksto ng First Timothy, siya ay malapit ng mamatay, nagpapaalam na siya, ipinapasa na niya yung torch o yung kanyang ministry kay son of faith, kay Timothy. Kaya sabi ni Paul, parang nagtetestimony siya, kung merong pinakamasamang tao, ako yon, nakaranas ng habag ng ating Panginoon. At ang goal niya lamang ay magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. And I pray na tayo pong lahat, ito yung goal natin, magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Itong honoring o yung word na honor ay dinistribute po natin itong isang buwan na marami tayong tinatalakay. Una, nung first Saturday, we talk about honoring the Lord's table. Di po ba? Na yung Lord's table ay hindi event, ito ay yung ating identity. Hindi ito programa lang, kundi ito yung ating reality. Last Saturday, we tackled about the honoring our mother, parangalan ng ating mga nanay. At ngayon pong araw na to, sa ngayong Sabado na to, sa ating Lord's Day, ay nilid tayo ng Panginoon upang talakayin itong honoring God through honoring our government. Isang napaka-crucial na talakay kasi I do believe lahat po tayo ay iba-iba ang perspective pag pinag-uusapan yung salitang politika, pag pinag-uusapan yung salitang gobyerno, na kahit tayo po ay body of Christ, kahit tayo po ay magkakapatid sa ating Panginoon, may iba't iba po tayong pananaw pagdating sa gobyerno. May iba sa atin, ito ang tama. May iba sa atin, ito ang mali. Yung mali naman sa kanila, minsan yun yung tama sa iba at yun yung mali. O yung tama naman sa iba, yun naman yung mali para sa iba. So may iba't iba tayong perspective. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang goal natin ay mabigyan ng parangal ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpaparangal o pag-a-appreciate sa gobyerno na itinatag ng ating Panginoon. Ngayon, para mas lalo po nating maunawaan, three things God instituted. May tatlong bagay po sa mundong ito na in-institute ng ating Panginoon. Una, yun po yung ating family. Ito po ang ating pamilya. Sila po ang unang gobyerno na inilagay ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung kayo ay magulang, kayo ay leader ng inyong tahanan, At kung babalikan natin yung creation sa Genesis 1 and 2, Genesis 1 hanggang 3, yung creation, yung story ng creation. Ang unang utos ng Diyos kay Adam, dominate mo ang mundong ito. Ikaw magpangalan ng mga nakikita mo, ng mga hayop, ng mga puno. So technically, the first thing na in-institute ng ating Panginoon ay yung family. Pangalawa ay yung iglesia. So ang church ay may sariling government. So hindi naman natin inaalis yung ating responsibility sa ating gobyerno, pero sa church ay napakahalaga din na maunawaan natin na ang Lord ang nagtatag ng kanyang simbahan. Maraming mensahe na tayong narinig diyan. Maraming pagtuturo na tayong napagdaanan diyan. At alam natin na si Jesus Christ, yung head of the church,
hindi po kung sino-sinong tao lamang, ano po, hindi kung sino-sinong binoboto lamang. Alam natin, we are the body of Christ. We are member of the Universal Church. GC Dubai is member of the Universal Church at tayo po ay isang local church, Global Connection Dubai. And ang ating head, ang ating Panginoong Jesus. At lastly, yung in-institute ng ating Panginoon ay itong local government, ano. So ito yung ating pag-uusapan, ito yung ating topic, ito yung government na itinatag ng ating Panginoon upang pangunahan ang mga bansa na ginagalawan natin, ano po. Imagine niyo po, isipin niyo po, kung ang bansa ay walang gobyerno, ano po kaya ang mangyayari? Imagine niyo po, kung ang isang bansa ay walang mga batas, ano po kaya ang possible na mangyari? Imagine niyo po kung yung ibang lugar ay walang sinusunod o walang mga leader o leaders, president o mga mayor o governors, ano po kaya mangyayari sa isang lugar? Di po ba parang magiging gulo o chaos ang mangyayari doon? Kaya sa wisdom ng ating Panginoon, meron siyang itinatag o meron siyang itinalaga para pangunahan ang mga gawain nito. In fact, kung titingnan natin mula sa sulat ni Apostol Pablo sa Romans 13 verses 1 to 7, ang sabi po dito, babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia Tagalog. Ang sabi po dito, yamang pinag-uusapan natin tong government, ang sabi niya ng salita ng ating Panginoon, ang bawat tao ay dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikaibubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. 5 and 6. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Verse 7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran, at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. So, kung napakinggan niyo po yung salita ng ating Panginoon, parang self-explanatory, ano po, parang more on commandment yung genre ng pagkakasulat ni Paul. Imagine niyo po from Romans 12 na ina-encourage niyang ialay ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. Romans 13, tinatawagan naman niya yung mga mananampalataya na sumunod sa mga itinalaga ng ating Panginoon. And lo and behold, hindi po madali yung sitwasyon nila diyan. Hindi lang yung mga Kristiyano ang galit sa hindi lang mga Kristiyano ang kinu-question yung government nung panahon ay sinulat ni Paul, pati po yung mga hindi Kristiyano. Bakit po? Kung babasahin natin yung context nito, yung history nito, ay napakahigpit po nung panahon na yon. Sinusunog po nila yung mga Kristiyano, pinagbabawalan po nila ang mga Kristiyano, at talagang napakataas ng mga taxes, talagang napakahirap po ng sitwasyon na yun. Pero sabi po ng salita ng ating Panginoon, walang gobyerno na nabuo na hindi pinahintulutan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa hapon na to, sa ating pagpaparangal sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagpaparangal sa gobyerno na tinatag o tinalaga ng ating Panginoon, hayaan niyo po na gamitin ko to as proposition that this message is to bring us to a biblical perspective on how we think about and respond to the government allowed by God. So ito po yung proposition ng ating mensahe o ng salita ng ating Panginoon. This message is to bring us to a biblical perspective na kahit magkakaiba po tayo ng pananaw, ng point of view, na kahit magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan sa politika o sa gobyerno, tayong mga mananampalataya, meron tayong obligasyon na magtumugon
sa pamamagitan ng biblical perspective. Ano po, to tell you honestly, kahit po ako nung ginagawa ko po tong mensahe na to, the whole week, ano po, bago pumasok, habang umuwi, talagang ako po yung nag-i-internalize ng salita ng Panginoon. Talagang parang ako'y kinakausap ng Panginoon talaga. Ako ang unang recipient ng mensaheng ito. Dahil ako din po ay meron akong standard when we talk about government. Pero dahil ito po yung inutusan tayo ng Panginoon na igalang yung kanyang mga itinalaga, ay we need to submit dahil ang authority po natin ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga titingnan natin yung tatlong bagay. The institution of government, our responsibilities to government, and a hope greater than government. Ito po yung titingnan natin, ano po, as we think, yung biblical perspective natin, the institution of government, our responsibilities to government, and a hope greater than government. So tingnan po natin yung una, the institution of government. Kung i-dissect natin yung ating binasa kanina sa English, ay makikita natin yung panawagan ni Apostol Pablo, there is no authority except from God. Verse 1 pa din po, the authorities that exist are instituted by God. So, pinipresent ni Paul dito sa mga mananampalataya, sa mga tagabasa ng Romans, ano po, na walang authority na hindi alam ng Diyos. Walang government na hindi pinahintulutan ng Diyos. Verse 2, the one who resists the authority is opposing God's command. So, kapag tayo ay hindi nagsasubmit sa authority, kapag tayo ay hindi sumusunod sa mga batas, ano po, tayo ay nagiging opposition sa ating Panginoon. Verse 4 and verse 4, for it's God's servant. Verse 4 again, mababasa natin, for it is God's servant. And verse 6, muli pong binanggit yung the authorities are God's servant. Ano po? So dito makikita ho natin na kahit po si Peter, nung sumulat po siya ng libro sa 1 Peter chapter 2 verses 13 to 14, ito din ang panawagan niya sa mga Kristiyano. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor or the supreme authority or to governors. Yun na sabi po niya, mag-submit tayo, ano po, kung sino man yung emperor, kung sino man yung supreme authority. Medyo mahirap, ano po, tayong mga tao, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, napakahirap talakayin ito, napakahirap gawin ito, dahil una, walang perfect na government. Tama po ba? Walang perfect na government. In the first place, yung mga namumuno naman, mga makasalanan, kagaya natin. Hindi sila perfecto. Ano po? Sila din ay kailangan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya ang hirap ng mensaheng ito. Ang hirap ng utos, pero kailangan po natin gawin. Sabi nga ng Enduring Word o yung isang website na nagtuturo ng Biblia, we subject ourselves to governing authorities because they are appointed by God and serve a purpose in His plan. Sinasubmit natin, tayo isubmit natin ang ating sarili sa governing authorities. Dahil ito'y tinalaga, pinahintulot ng Panginoon para sa kanyang purpose. Ano po? Minsan, itong week na to, di po ba, may nangyaring election sa bansang Pilipinas, ano po, nababalitaan natin, medyo magulo, medyo yung iba hindi pabor sa gusto din natin, ano po. Pero alam niyo po ba, bago pa mangyari yung election, alam na ng Diyos kung sino ang mananalo. Bago pa po mangyari yung mga magbilangan ng resulta, meron na talagang tinalaga ang Diyos para sa government na yan o sa bansang Pilipinas. Kaya nga, marahil ang tanong natin, why would God allow our government to be like this? Kung may purpose ang ating Panginoon, kung ang Diyos ano talaga ng mga government o ng mga authorities, bakit ganito ang ating gobyerno? Why would God allow government to be like this? Bakit may mga corruption? Bakit yung mga nananalo parang iba naman yung purpose nila, iba naman yung layunin nila? Bakit ganito? Tatlong bagay po ang titingnan natin. Una,
is to fulfill His sovereign purposes. May plano ang ating Panginoon. Yung plano niya, hindi natin nakikita. Mas malaki ang pagtingin ng Panginoon sa kanyang ginagawa. Hindi natin pwedeng questionin ang ating Panginoon when we talk about sovereign. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Alam ng Diyos yung kanyang sineset. In fact, sabi sa Daniel 2 verse 21 sa ESV, He changes times and seasons. He removes kings and set up kings. Siya yung nag-aalis ng hari at siya rin yung naglalagay ng hari. So, alam natin yan. So, sa sovereignty ng ating Panginoon, hindi natin siya pwedeng questionin. Kahit minsan, labag sa ating kalooban yung resulta. Kahit minsan, labag sa ating kalooban yung mga nangyayari sa ating paligid. Alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa at pinahihintulutan niya yun. Why? Why would God allow our government to be like this? Una, to fulfill His sovereign purposes. May purpose po ang ating Panginoon. Parang tayo, may purpose tayo kung bakit dinala tayo ng Panginoon sa UAE, na hindi lang tayo basta OFW, na hindi lang tayo basta nandito. Meron tayong purpose kung bakit tayo nandito. At ganoon din yung mga nakaupo sa gobyerno, may purpose ang ating Panginoon. Marahil hindi pa natin nakikita ngayon, pero I do believe merong purpose ang ating Panginoon. Pangalawa, na pwede nating i-justify kung bakit ganito yung government, to test and refine His people. Para subukin tayong mga mananampalataya. Minsan kasi nakakalungkot, ang ating loyalty ay naandun na sa politika. Di po ba? Minsan ang ating pag-asa ay naandun na sa mga taong nakaupo sa gobyerno. Di po ba? Nalilimutan natin na meron lang silang hangganan, meron lang silang limitasyon. At sabi nga doon sa Daniel, di po ba, ang Lord ang naglalagay at siya din yung mag-aalis dyan. At napakahalaga ito. Minsan nakikita yung mga ugali, di po ba, lalo sa panahon ng election. Minsan nag-aaway-away, mga Kristiyano na din. Minsan makikita mo yung mga pinopost nila about na rin sa gobyerno, nag-aaway-away na din. Kaya medyo tinitingnan po natin ito in a positive way, na ito'y pinapahintulutan ng Panginoon. Una, i-fulfill yung kanyang purpose. May purpose ang ating Panginoon. Pangalawa, para i-test tayo. At para tayo ay patuloy na baguhin ng ating Panginoon. Sa isang senaryo sa New Testament, itong si Peter at John ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ngunit sila'y pinagbawalan, pinakulong, to make the story short, pero hindi sila napigilan. Sabi dito sa mga Gawa 5, medyo mahaba po itong kwentong ito, pero tingnan lang natin itong 27 to 29. Sabi dito, iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So, binabypass ba ng mga apostol yung law dito? Binabypass ba pinapawalang bahala ba ng mga apostol? O binabastos ba ng mga apostol yung batas? Hindi po. Dito po makikita natin yung konteksto. Siyempre, kung alam natin yung tama, dun tayo gagawa. Yung mali, hindi natin susundin kasi mali yun. At ito yung sinabi ni Pedro, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So, why would God allow our government to be like this? To fulfill His sovereign purposes, to test and refine His people. At pangatlo, makikita natin is to expose the need for the righteousness and the gospel. Na makikita natin na sa pamamagitan ng mga gobyernong nakikita natin, sa pamamagitan ng mga imperfection ng government, sa pamamagitan ng mga nakikita nating hindi maganda, magko-conclude tayo na sila man din ay nangangailangan ng kaligtasan, na sila man din ay nangangailangan makarinig ng gospel, na sila man din na yung mga nangunguna ay kailangan din nilang maunawaan na may Diyos na nagpapatawad sa kanila.
Alam niyo po, nung sinabi ng Panginoong Jesus, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into harvest. Kung titingnan natin, ano po, lagi nating nababasa yung verse na yan, lagi nating ginagamit, lalo na kapag mission, ano po. Pero ang unang utos ng Panginoon sa pagmimisyon ay manalangin. Hindi niya sinabing gumawa kagad kayo ng strategy, dumaan kagad kayo ng Roman road, mag-aral kagad kayo ng mga life and death na mga trainings. Magaganda po yun. Pero ang utos ng Panginoong Hesus sa mga disciples, pray. Manalangin muna kayo. Manalangin. Dumaing muna kayo sa Panginoon, sa Lord of the Harvest. Lord of the Harvest. At ito yung ating iniiyak sa ating Panginoon, ano po, na yung mga taong nakaupo, na merong mga responsibilidad sa mamamayan, ay maunawaan nila yung gospel, maunawaan nila yung mabuting balita, maunawaan nila yung kaligtasan, ano po, na darating ang panahon, ipagsusulit nila yung kanilang gagawin, yung kanilang ginagawa at yung kanilang gagawin pa, ipagsusulit nila sa ating Panginoon. Why? Because the institution of government, ang Lord ang nagtalaga ng bawat gobyerno. Ang Diyos ang nagtalaga ng bawat taong mamumuno at lahat po sila ay mananagot sa ating Panginoong Hesus sa kanilang mga gagawin. Kaya nga, yung ating pangalawang pag-uusapan, hindi lang yung the institution of government, napakahalaga din po yung our responsibilities to government, lalo na po tayong mga Kristiyano na po. Ano ba yung responsibilidad natin? Naunawaan natin kanina na ang Diyos ang nagtalaga ng bawat gobyerno, na walang surprise sa ating Panginoon. Naunawaan natin kanina na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Meron siyang purpose, meron siyang layunin. Tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ano yung responsibilidad natin sa government na ginagalawan natin? Ikaw man ay nasa UAE o sa Pilipinas, ano po yung ating mga responsibilidad? Sa libro ni John Stott, sa Romans, God's Good News for the World, yun po yung title ng kanyang libro, ang sabi niya, the Christian is to be subject to the governing authorities because they have been instituted by God. So, whether nanalo yung paborito mong politiko, whether gusto mo yung mga nakaupo, sino man yung itinalaga ng ating Panginoon, lahat po tayo ay kailangang sumunod. Lahat po tayo ay subject na mag-submit to sa governing authorities ng ating na pinahintulutan ng ating Panginoon. Three things. Bigyan natin ng practical application itong ating pinag-uusapan dito sa responsibilities natin, mga responsibilidad natin sa ating gobyerno. Una, submit to authorities. Obey the law. Basahin ulit natin yung Romans 13 verses 1 and 2. Let every person, so lahat po tayo dyan, ano man ang ating kulay sa politika, ano man yung ating yung mga manok o kung sino man yung gusto natin. Sabi dito, let every person be subject to the governing authorities. Those that exist have been instituted by God. So ano yung mga practical action natin? Una, kailangan nating sumunod sa mga batas na nag-e-exist. Halimbawa, yung mga traffic law, ano po, yung mga taxes, yung mga policies, ano po. So kailangan nating sumunod diyan. Alam naman natin ano po, na alam natin yung mga law, ano po, na ba yung mga na yung mga batas na lagi everyday, ano po, everyday tayo nabubuhay sa batas, ano po. So we need to mag-submit po tayo doon. Ito yung mga practical action, follow traffic laws, pay taxes, ano po, respetuhin natin yung batas na nagawa. Pangalawa, sabi ni Wayne Grudem, ano po, isang sikat na author sa aming mga Bible student, sa kanyang librong Politics According to the Bible, sabi niya ganito. Sabi ni Wayne Grudem, and I quote, obedience to the government is one part of our wider obligation to God. If the government requires us to do good and just things, we are doubly obligated to God and to the state. Ano po? Kapag alam nating tama naman ang pinapagawa ng batas at tama naman yung pinapagawa ng gobyerno, tayo po ay obligadong sumunod dahil ito po ay ating tungkulin o ating katungkulan o ating responsibilidad sa ating Panginoon. Pangalawa, hindi lang yung submit to authorities. Pangalawa, na practical tips
sa ating responsibilidad sa gobyerno is to pray. Pray for our leaders. Ano po? So, sabi ng ating MTM kahapon, 1 Timothy 2 verses 1 and 2, I urge that prayers be made for all people, for kings and all who are in high positions. Ano, ito po yung MTM natin kahapon. Sabi dito, I urge, ako'y nakikiusap sa inyo, i-present nyo sa panalangin yung mga lahat ng taong nangunguna, hari man yan o kahit anuman ang posisyon niya, ipanalangin natin. Minsan, mas madalas ang ating pag-kondena, di po ba? Mas madalas yung ating pag-question sa mga nangyayari. Minsan nalilimutan ho natin silang ipanalangin. Ano po? Ano yung practical action? Regularly pray for your president, mayor, lawmakers, judges, police, and other officials. Ano? Pag-pray natin na magkaroon sila ng karunungan, yung hustisya maging fair, at yung kanilang mga decision ay para sa ikabubuti ng marami. Ano po? So tayong mga Kristiyano, pinapakalma tayo ng salita ng ating Panginoon, ano po? At mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus nagsabi, di po ba, be a peacemaker. Hindi na ho tayo dadagdag sa gulo. Tayo ay magiging instrumento ng pagiging peacemaker, ano po, sa mundong ito. So submit to the authorities, pray for leaders, at pangatlong obligasyon natin ay be a good citizen and example. Ano po? Be a good citizen and example. Titus 3 verses 1 and 2. Remind to be submissive to rulers and authorities, to be ready for every good work, to speak evil of no one. Ano po. So sabi ng libro ng Titus, ipaalala niyo sa bawat isa na mag-submit sa rulers o sa authorities at laging maging handa sa paggawa ng mabuti at huwag magsasalita ng hindi maganda. Speak evil no one. Ano yung practical action? Show respect even when you disagree with officials. Magpakita pa rin tayo ng respeto. Ano po? Kahit na hindi tayo disagree o kahit disagree tayo sa mga officials. Ano po? Gentleness, bunga ng banal na espiritu. Gentleness, bunga ng relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. When we are rooted in Christ, lalabas po sa atin yung pagiging gentleness dahil ito po'y bunga ng banal na espiritu. And with sa topic na pinag-uusapan natin, napakalaga po na we should respect. Ano po? Pangalawa, serve your community, volunteer, and promote peace and unity. Ano po? Serve your community. Alam naman po natin na ang ating community, yung hindi tayo, yung hindi ikaw, yun yung community mo, yan mang asawa mo o yung kaibigan mo, kasama mo sa bahay, yung lagi katrabaho mo, ito yung ating community. And we need to serve them, with them. Ano po? Dahil tinatawagan po tayo ng salita ng ating Panginoon, we need to be a good citizen and example. Ano po? So, the institution of government, the responsibilities of government, at pangatlo at panguli, dito na po ako magtatapos, a hope greater than government. Ano po? Una, the institution of government. Pangalawa, our responsibilities to government. Pangatlo, a hope greater than government. At isa po sa pinakamagandang puntos na nagawa ko sa mensaheng ito, dahil ang ating pag-asa ay wala po sa gobyernong ito. Ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Hesus. Minsan, sabi ko nga po sa inyo kanina, na nakatingin tayo sa programa, sa plataforma ng mga kumakandidato, nakatingin tayo sa mga pangalan nila o sa mga apelyido nila. Nalilimutan natin na darating ang panahon, may gobyerno na darating na hindi masisira. May gobyernong darating at ito yung pinaka-final government at yun yung ating Panginoong Hesus na mismo ang ating Panginoong Hesus ay nakaupo doon sa trono. Mismo ang ating Panginoong Hesus ay nakaupo doon sa kanyang trono at kahit kailan hindi siya mapapalitan at kahit kailan hindi yun mababago. Sabi nga, magandang reminder to. When you feel shaken, remember the throne is not Jesus is not waiting to become king. He reigns now and his kingdom cannot be shaken. Ano po? Ang ating Panginoong Hesus ay naghahari na. Ano po? From the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
Siya ay nakaupo sa kanyang trono at siya ay naghahari na. At darating ang panahon, ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik at yung kaharian niya ay dadalhin niya dito dahil magkakaroon na muli ng new heaven and new earth. John 18:36. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world." At yung kingdom na tinutukoy na yon ay yun yung kingdom na kung saan ay ang kingdom na perfect, walang corruption. Yun yung kingdom na yon na walang problema, walang kabiguan, ano po. And we do believe na sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, lahat ng mga kaguluhan matatapos, lahat ng mga karamdaman ay matatapos, lahat ng pagluha matatapos, lahat ng mga gera matatapos pagdating ng pinakahari ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesus tayo tumingin. Sa ating Panginoong Hesus natin hanapin yung ating pag-asa. Sa ating Panginoong Hesus tayo magtiwala dahil sabi nga sa kanta ng mga bata, He got the whole world in His hands. In His hands. Sabi sabi ng librong Letters from and Papers from Prison, Revelations, which is often associated with the end of things, also speaks of new beginnings, a new name, a new Jerusalem, a new heaven, and a new earth, and all things new. It reads like a description of New Year's Eve. Ring out the old, ring in the new. In the new. Tinitingnan natin ang muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus, yung perfect government ng ating Panginoong Hesus, kasi sa kanyang muling pagbalik, lahat ng sakit ay matatapos, lahat ng kabiguan ay matatapos, lahat ng pagluha ay matatapos. Sa kanyang muling pagbalik, lahat ng ating mga pasanin ay matatapos. Sabi nga ng abbreviation ng HOPE, hold on, pain ends. Hold on, pain ends. May pagtatapos ang lahat ng kabiguan, may katapusan ang lahat ng karamdaman, may katapusan ang lahat ng mga agam-agam, may katapusan lahat ng gera, may katapusan lahat ng mga korupsyon, may katapusan lahat ng mga nangyayari sa mundo. Pagdating ng hari ng mga hari, yun ay ang ating Panginoong Hesus. Ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, let's honor God through honoring yung government na tinalaga niya, na in-institute niya. Marahil tayo po ay may mga question, marahil tayo ay may mga hindi natin tanggap ang naging resulta, pero tumingin ho tayo sa ating Panginoong Hesus. Meron siyang purpose, meron siyang ginagawa, at He got the whole world in His hands. In His hands. Sa ating pong small group mamaya, siguro magandang tanungin natin, pag-usapan natin. Do I view government authority as something God has allowed or ordained? Tinitingnan ko ba itong gobyerno na ginagalawan natin at as pinahintulot ng ating Panginoon? Pangalawa, questions to ponder. How can I model a godly response to political tension in my home or church? Paano tayo magre-response ng biblical, ng godly kapag pinag-uusapan yung salitang gobyerno sa ating loob, sa loob ng ating tahanan o sa loob ng simbahan, Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Yung mensahe na aming narinig o yung aming pinag-aralan ay marahil iba sa amin ay nahihirapang unawain, nahihirapang tanggapin. Kasama po ako dito, Panginoon. I'm guilty about it. Na minsan hindi ko naunawaan yung nangyayari sa paligid, especially sa bansang Pilipinas. Pero salamat po sa inyong salita na nananawagan, na magtiwala sa inyo. Dahil meron kayong purpose at alam nyo ang inyong ginagawa, Panginoon. At salamat sa pag-asa na meron kami sa Panginoong Hesus na kahit sino pa ang umupo sa gobyerno, Panginoon, ay darating yung panahon
na ito'y matatapos at ikaw ay muling babalik. Isoserve nyo yung New Jerusalem and New Earth, Panginoon, na ikaw mismo yung hari na nakaupo sa inyong trono. At lahat ng aming sitwasyon, lahat ng aming mga kalungkutan, ito'y matatapos. At tinatawagan niyo po ang bawat isa na ang aming pag-asa ay tumingin sa inyo, Panginoon, sa aming Panginoong Hesus na alam ang ginagawa at sovereign, Panginoon, sovereign, hindi nagkakamali. Kaya Lord, kung meron man po dito na nasasaktan, nabibigatan, at nahihirapan sa mga sandaling ito, kung meron man pong mga kalungkutan o stress o mentally hindi okay, ay Lord, i-remind niyo po ang bawat isa sa amin na you reigns, Panginoon. Kayo po'y nakaupo sa inyong trono at kayo po'y naghahari. At darating ang panahon na ikaw ay muling babalik at para sunduin po ang inyong iglesia. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.